Si Regine! Si Regine ang nag-push kay Jake para makilala ni Ollie. Alam mo, sabi niya sa akin kanina ni Jake, no, ang tagal-tagal daw. Tapos parang umabot ng ilang buwan after mag-meet kayo sa bahay niyo, sa basement. That's right. Oo. Tapos sabi mo, we'll talk, pero ilang buwan daw inabot, hindi mo na siya kinontak. So, feeling ni Jake, ay parang, wala na. Yung parang Layla na yung mamanage siya ni Ollie, di ba? Pero nagulat siya, nang tawagan siya, i-text mo siya, tinext mo raw siya na maganda na at malapit na magsimula yung music video. Right. Actually, totoo yan. No? Kasi every year, pag Pasko, pinapaayos namin yung bahay namin. So, yung mismong nag-ayos ng kasal namin, yung mga bulaklak, preparations, ang pangalan niya si Badang Rueda. So, ang tagal, every year yan. Lagi siyang nag-aayos, pati nung nag-90th birthday yung nanay ko, siya nag-aayos nun. Nung nag-birthday din si Mami V, si Badang din nag-aayos nun. So, Badang is like a close friend of the family. So, nitong last Christmas, ayun, nag-aayos si Badang at assistant niya, si Jake. So, si Jake yung nag-a-assist sa kanya ng mga ilaw, ganyan. Nasa baba ako. Nandun ako sa basement kasi doon ako nagre-rehearse for, I think for a show, for a concert. Kasama ko yung banda ko doon. So nasa baba ako, biglang bumaba si Macy's. Kasama, bit-bit na niya si Jake. Sabi niya, Han, may papakilala ako sa'yo. Sabi ko, ay, ang pogi naman niya. Sabi ko gano'n. Sabi nung banda ko, pero mga lalaki yun, sabi ko, pogi naman yun. Sabi ko, kumakanta ka ba? Opo, kumakanta po ako. So, tinignan ko yung Instagram niya. And nakita ko nga, ang dami niyang posts about his singing. And he's very good. He's a very good singer. So, doon ko na sinabi sa kanya. Sabi ko, sige, mag-usap tayo soon. And, pero ilang buwan bago ako tumawag sa kanya. Hindi ko siya kinalimutan. Yun nga lang, medyo naging busy lang ako. Pero hindi ko siya kinalimutan. Ang unang ibita ko sa kanya, June, nung nag-concert ako nung Feb. Kasama ko si Odette ba? Ay, hindi. Mr. C. Nanood ba siya noon? Sa Soler? Yung ba? O yung Bini? Hindi ko maalala. Yung Bini. Yung Bini sa NPAT. Yung guest ko yung Bini sa NPAT. Binigyan ko siya ng ticket, sila ni Badang, nanood sila. Para ma-experience niya how it is to do concerts behind the scenes also. And I think nanood din siya kay Regine sa Makati, yung series ni Regine. So, sa Samsung, Reset, yeah. And then, nanood uli yata siya with Mr. C sa Soler. So, para maramdaman niya yung feels ng concert. And then, nung pinaplano na namin yung first music video ko ng Hanggang Dito na Lang Ba Tayo, so they wanted to feature Colette, as part of the female lead. To be honest, at that very, very time na pinaplano na yun, there was no available male counterpart ni Colette. They were all very busy. And thank God, Colette was free on that particular day. So sabi ko, baka naman pwede yung bago kong talent na tinutulungan. His name is Jake Villamor. So they looked at his profile, they looked at his social media accounts, and, "Oy sir, pwede to. So we launched it. The music video was a huge success. We're almost 500,000 views already. And nagkaroon sila ng fans, yung Colette and Jake. So ang tawag sa kanila is Janet. Nagkaroon sila ng fans. Ang bongga. Yun. Pero milyones daw ha, pag may mga pinupost, no? Yung mga fans, milyones yung likes, views. Madaming views, yeah. Kasi umatin siya dun sa event ni... Yes! Nanood daw siya. Tsaka nanood daw sila ng
volleyball game together. Oh, yung Star Magic. Star Magic. So they're good friends. They're good friends. So ngayon, I might as well announce it na rin. Yung second music video ko, which will be out this August 15, ang title ay In Love. I-announce ko na rin. Sila ulit ang mga bida doon. Plus yung mga other characters ko. So, ang pinage kong idea was, paano ba sila nag-meet yung dalawang characters nila? Paano ba sila nag-meet? Kasi dun sa hanggang dito na lang ba tayo, parang malungkot nagkahiwalay sila. So, parang prequel siya. So, ayun, pagbibidahan nila ulit yun. But today is not about my song. It's about Jake Villamor. Kami sa A-Team, we are very, very excited. We have, of course, Lara Maige as one of our first talents. And then we have Robert Bernadas, which he's also co-managed by Star Magic. And then we have Ferdinand Aragon. He's a singer-songwriter from Cebu. Yes. And of course, our fourth talent, which we will introduce today. His name is Jake Villamor. Gaya. Sino ba ka-text ko dyan? Wala akong ka-text. Nag-i-edit pa ako. Kasi kung writer kong ulit. Grabe. Ay, baka may mga questions sila sa Facebook. Pero yan, okay. Sinabi na nga ni Ogie, kung may mga questions sa mga live viewers natin, pwede po kayo magpadala ng questions nyo at itatanong natin later kay Jake and Ogie. Pero alam mo, Ogie, eto excited na lahat. So, 3:41 p.m. kaya hindi na natin patatagalin. Sino nga ba si Jake Villamor? Tatawagin na po natin. Let's all welcome Mr. Jake Villamor. Hello. Yan. Bigyan natin ng, dalawa ng mic. Walang mic si Jake. My gosh. Good afternoon, everyone. Hello po. Sure na lang. Sige. Yan, Jake. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Hello po. Siyempre, yan. Batiin muna natin ang entertainment press and the bloggers and the TV crew. Yes po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po. Alam mo, Ogie, kanina ang tating niya sa akin, sabi ko, may pagka-Korean ka. Siya lang pala nag-style ng sarili niya kasi partner siya ng isang styling team, no? Di ba? Yes. So I'm learning how to fix myself na nakala. Para every time na lumalabas ako, hindi ko na kailangan maghanap pa ng stylist to fix me. Pero today, Morido Art yung nag-ayos po sa akin. So thank you so much po sa Morido Art. Kanina, Jake, nung kausap kita, sinasabi ko nga kay Ogie, na-impress ako sa'yo. Na-impress talaga. Hindi ako nagtataka kung bakit na-impress mismo si Ogie. Wow. Pero yung isa sa napag-usapan namin dito, kanina kwentuhan namin dito habang nasa labas ka, yes. Yung medyo natakot ka. Kasi ilang buwan bago ka kinontak ulit ni Ogie. Yes. Kala mo Keminan yung ima-manage ka niya. Yes. Kaya ikwento mo, ano ba talaga naramdaman mo sa ilang buwan na yun? Dahil syempre, nag-expect ka na nung una. Yes. Diba? Syempre, si Missy, si Wifey, si Ate Reds mismo ang nag-push sa'yo. Yes. Tapos, after ng chikahan sa basement, wala na. Wala, Ilang buwan yun? Ilang buwan kang kinabahan? At anong mismo ang naramdaman mo? Can you tell us? Ikwento mo? Well, actually, nung time na nag-meet kami when we fixed Sir Ogie's and Miss Rech's Christmas decors last year, doon nag-usap na kami on that day. Pero syempre, si Sir Ogie, hindi pa talaga ako masyadong kilala. So I know naman, siya mag-ano pa yan, mag-background check, ganyan. So, after namin nag-meet that day, it took, I don't know, 6-7 months bago niya ako balikan. So, before po kasi dito sa Manila, I came here last 2022. So, I've faced already a lot of rejections. So, that time, nung hindi na ako binalikan ni Sir Ogie, doon ko nasabi na ay parang baka wala na, baka hindi na siya matuloy, baka may nakita siya hindi niya nagustuhan, kaya ayaw niya na akong i-push as one of his talents. So, na-contact niya ako for the music video of Hanggang Dito Na Lang Ba Tayo last April lang this year. So, that's like 6-7 months prior ng first meeting namin. So during that time, parang
nag-move on na talaga ako. Kasi I thought, si Sir Augie, hindi niya talaga ako kunin. But thankfully, nag-message siya sa akin sa Instagram out of nowhere. Sabi niya, Jay, please stand by kasi I want to cast you for my next music video. So, doon na po kami constantly nag-usap na ulit. So, yun po. Yan. Oo. So, ngayon, eto na yung katuparan, di ba? Yes. Anong na-feel mo na talaga namang grabe yung pagpupush ni Augie? Actually, alam mo, pagkausap ko noon si Augie, syempre hindi naman ako magdududa sa pagkalalaki ni Augie, no? Pero alam mo yung excitement niya, kung gaano kanya i-push, tapos sabi niya, June, might manage kami ng 18, might manage Jake, di ba? Yes. Talagang kakaiba yung excitement niya kung alam mo lang, di ba? O kanina nung kinukwento ko sa'yo na ganun siya ka-excited. Tapos the way na ipakilala ka niya na may silhouette pa, di ba? Pero may pa-reveal, di ba? May pa-reveal. Naunahan kagad ng mga fans, di ba? Ng jacket fans nyo. Yes, yun nga, sabi ko kamay pa lang, sinasabi, nagko-comment na sila na ako daw. Sabi ko, paano nila nalaman yun? Na ako. Ang bongga. So, anong naramdaman mo? Dahil grabe yung pagpupush na sa'yo. Si Chris, kinalap din ang picture mo, pero kinalap na ba? Hindi, nakatopless yung kinalap ng picture. Ayun, nakatopless. Magka-topless ba ako kayo, Joe? Alam niya may kissing scene. Kailan yun? Yung anong nararamdaman mo ngayon? At dahil ba si Mr. Augie Alcacid na 18, ang manager mo, dapat ba silang kasamang BL series from you? Willing ka pa rin bang gumawa nun? Well, as of the moment, hindi ko pa siya naiisip to do another BL series. Pero I think with 18 kasi, 18 has like plans for me. So I think if a BL series fits with Sir Augie's and 18's plans for me, and we move on the same direction, then I'm still open for the possibility of... Actually, kanina umaga, nung kausap ko siya, tinanong ko siya, paano yan, Augie? For sure, the press will ask, di ba? Actually, nagdadala niya ngayon si Ana Cerezo at saka si MJ Malpori, okay? Nagdadala nila, excited sila. Oo. Pero kanina, sabi ni Sir Augie, okay lang daw na mag-BL ka pa rin. Tapos kanina nung kausap kita, nagulat ako na willing ka, pero ang bongga ng mga gusto mong makasama. Yes! Para malaman nila, ako na isulat ko na, nasa online na ng Abante. Ay, na-reveal na ba kung sino yun? Sinabi, pero para mismo sa iyong marinig, sino yung mga gusto mong makasama if ever na magkaka-BL series ka? Well, sa akin kasi, BL is like, it's work eh. So, kung anong ginagawa mo sa series, it's completely different from who you are as a person. So when you're doing acting po kasi, you are portraying a character. So nung tinanong ako kanina, kung sino, if ever I'll get casted for a BL series again, there's two actors that I'm really looking up to. I think super galing nilang aktor. There are the people na parang paiyak pa lang sila sa scene, pero ikaw naiiyak ka na. And I think I want to work with them because I want to learn how to act like that. So, if ever I'll get casted sa BL series, I want to work with maybe Sir Alden Richards or Joshua Garcia po siguro. Ang bongga. Yes. Ang galing mong pumili. Yes. Sikat. Yes. At saka ang gugwapo nila. Yes. Pero I'm sure hindi ka naman pagdududahan. Siyempre, alam ko magaling ka ng artista. Kanina, wala akong duda na may bahid ka. No? Yes. Pero, siyempre, Augie, nasa 18 ka na, minamanage ka na number 1 singer-songwriter na si Augie Alcacid. Ang question, magiging singer ka rin ba? Marunong ka bang kumanta? Doon ba papunta yung career mo, yung pinaplano sa ni Augie? Well, nabighani ko ata si Sir Augie sa boses ko eh. So you're a good singer also. Because online kasi, I've been doing contents na online. So I've been singing sa parking lot. Sa mga hindi po nakakaalam, kumakanta po ako sa parking lot every day for 1 year na. Buti hindi pa ako pinapaalis doon. So, sa parking lot to? Sa parking lot na ng condo. So yun yung ginawa ko since last year. So ginawa ko siya ng ulit-ulit everyday hanggang sa nagkaroon po ako ng followings. Ngayon almost 600,000 na ata ako sa TikTok.
200,000 sa Instagram and 160-something thousand sa Facebook. Just by singing sa parking lot. Pero feeling ko, after this launch ng A-Team at saka ni Sir Ogie sa'yo, mas nadami pa lalo ang followers. How I wish, I really wish. Minamanifest ko na po talaga. Pero syempre, kung si Ogie na-impress sa pagkanta mo, kailangan ma-impress din kami. Grabe. Kaya, di ba Ogie, dapat magpasample siya, tama? Naman. Oo. Kayo ba na-follow niya na ba siya sa Instagram? Hindi, pero siyempre may mga ibang fans. Ano yung Instagram account mo na dapat na i-follow? So may accounts po sa Instagram and Facebook. That's Jake VLLMR, Jake Villamor, and at TikTok, that's Jake.VLLMR. I'm still trying to work out na maging Jake VLLMR lang siya, mawala yung dot. So yun. Yun po yung social media accounts ko. Ang bongga. Pero eto, Ogie, pakinggan na natin kung bakit nga ba na-impress si Ogie Alcacid sa galing kumanta ni Jake Villamor. Yan, mapapasample ko siya.